Kabanata 761 hanggang 775. Kabanata 761. Ang isang video call na sumasaklaw sa distansya ng kalahati ng mundo ay naitatag. Umupo si Celine Maynard sa harap ng computer. Tinitigan niya ang imahe ni Paulson sa screen na may kalmadong ekspresyon. Dahil sa pagkakaiba ng oras, hapon na ngayon sa panig ng mundo ni Paulson. Malamang, siya ay sobrang abala. Matapos tanggapin ang video call, agad niyang sinabi, "Celine, may 10 minutes ka para kausapin ako. May isa pang mahalagang pagpupulong na kailangan kong daluhan sa loob ng 10 minuto." Tumanggo si Celine para ipahiwatig na naiintindihan niya. Kung ganoon, diretso na ako sa punto. I don't mind if the headquarters send a team to investigate me, pero hindi pwedeng I hold ang listing plan ni Jasper Lane para kay Senna dahil dito, she said intently. Umiling si Paulson. "Celine, bagamat lagi kong hinahangaan ang iyong mga kakayahan, hinahayaan mo ang iyong emosyon na humadlang sa pagkakataong ito," sabi niya sa tonong nanghihinayang. "Kailangan mong maunawaan na ang mga tanong na itinaas ng mga direktor ay ganap na makatwiran, at mayroon din silang karapatan na gawin ito. Ito ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila sa panahon ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder, at wala akong magagawa tungkol dito." Seryosong sagot ni Celine, kahit sino ay makakapagsabi na ang listahang ito ay nakikinabang hindi lang kay Jasper, kundi pati na rin sa ating investment bank, di ba? Hindi natin basta-bastang itulak si Jasper sa mga kamay ng ating mga kakompetensya dahil lang hindi sumasang-ayon ang ilang direktor. Kung mangyayari iyon, pagtatawanan tayo ng Lehman at Merlin Investments sa kanilang pagtulog. Kumunat ang noo ni Paulson. Tinitigan niya ng malalim si Celine at sinabing, "Celine, sabihin mo sa akin ngayon din. Bakit ka nagkusa na bawasan ng 20% ang komisyon ni Jasper Lane?" "Ginawa ko iyon para mapanalo siya," sagot kaagad ni Celine nang hindi nag-iisip. "Tulad ng nauna kong naiulat sa iyo, si Jasper Lane ay walang alinlangan na isang kahangahangang negosyo na minamaliit ng lahat. Si Senna, na isang kumpanyang napakataas ng tagumpay sa ating paningin, ay isa lamang sa maraming kumpanya sa magkakaibang grupo ng mga negosyo na pag-aari niya. Sa tingin ko ang aming investment bank ay makikinabang ng malaki mula sa pakikipagtulungan sa isang taong tulad nito." Napangiti si Paulson at sinabing, "I have to admit that Jasper Lane is a wondrous businessman. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na tatanggapin ng lupon ng mga direktor ang iyong dahilan. Para sa kanila, ang listahan ng kaso na ito ay talagang kapaki-pakinabang, ngunit mas nababahala sila tungkol sa posibilidad ng sabwatan na nagaganap sa pagitan ng mga panloob na miyembro ng kumpanya at mga tagalabas. Kaya hindi ako tutol sa desisyon ng punong tanggapan na magpadala ng investigation team. Maaari nilang imbestigahan ang lahat ng gusto nila. Gayunpaman, kung kanselahin ni Jasper ang kanyang kasunduan sa atin dahil dito, masasaktan tayo ng husto." Pagtatalo ni Celine. Bahagyang sumimangot ang namuo sa mukha ni Paulson. "Gaya nga ng sabi ko, ito ang pinili ng mga direktor namin. Walang paraan para maiwasan ko itong mangyari," aniya. "Oo, kaya mo, bilang tagapangulo, maaari mong gamitin ang iyong kapangyarihan sa pag-veto upang i-veto ang kanilang pagsusuri sa listahan," sabi ni Celine. Humagalpak ng tawa si Paulson. "Celine, niloloko mo ba ako ngayon? Are you asking me to go against those directors because of Jasper Lane? Anong kabutihan ang naidudulot nito sa akin?" tanong niya. "Handa akong itaya ang buong karera ko dito," biglang sabi ni Celine. Nawala ang ngiti ni Paulson sa kanyang mukha. Tinapunan niya ng matalim na tingin si Celine at same time na tinanong, "Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Sa lahat ng paraan, patakbuhin ang pagsisiyasat, ngunit anumang pagkakataon ay hindi mo mapipigilan ang listahan. If any problem arise, I'll resign immediately," mahinahong sabi ni Celine pagkatapos huminga ng malalim. Nanatiling tahimik si Paulson ng ilang oras. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng Paulson sa kabilang linya. Lumapit ang kanyang sekretarya upang ipaalala sa kanya na tapos na ang kanyang oras. "Hilin din silang maghintay ng ilang sandali dahil mayroon akong mahalagang bagay na haharapin ngayon," sabi ni Paulson. Pagkatapos noon ay dinag na dinag ang tunog ng pagsara ng pinto. Saka siya nagpatuloy sa pagharap sa screen para tingnan si Celine. "Celine,
Ilang dekada na kaming malapit ng tatay mo. Ayokong makita kang gumawa ng malaking pagkakamaling ito, aniya. Masyadong delikado ito para sa iyo. Masyadong marami ang nakataya. Kung may mangyari na hindi inaasahan, hindi mo magagawang magpatuloy sa pagtatrabaho sa industriya ng pananalapi sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi lang ito nalalapat sa Wall Street. Wala nang ibang investment bank sa mundo ang maglalakas loob na gamitin ka muli. Alam ko ang ginagawa ko. Please help me this once, Uncle Paulson, sabi ni Celine sa pantay na tono. Napabuntong hininga si Paulson at sinabing, natatakot ako na hindi sapat ang iyong garantiya para baguhin ang isip ng mga sutil na direktor na iyon. Kung ganoon, magdadagdag ako ng isa pang bagay. Kung ang presyo ng bahagi ng Sena ay mas mababa sa $100, ako ay voluntaryong magbibitiw din. Babayaran ko rin ang investment bank para sa kanilang pagkawala ng halagang 3 beses sa komisyon. Ibinibigay ko sa iyo ang aking salita bilang pangalawang inline na tagapagmana ng pamilya Maynard. Sapat na ba iyon? Ang mga salita ni Celine ay tumawid sa karagatan at umalangaw ng malakas at malinaw sa silid ng opisina ni Paulson. Napatitig si Paulson kay Celine, na may suot na kalmado at determinadong tingin sa kanyang mukha, sa gulat. Tapos humiling siya. $100. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng share price ng $100? Matapos dumaan ang Nasdaq sa internet bubble, mayroon na lamang ilang dosenang mga stock na nagkakahalaga ng higit sa $100 ang natitira. Ang lahat ng mga kumpanyang iyon ay binubuo ng malalaki at kilalang mga pandaigdigang kumpanya. Walang sinabi si Celine. Naiintindihan niya kung ano ang ipinahihiwatig ni Paulson kaysa sa iba. Gayunpaman, kung hindi siya makabuo ng ganoong bargain, hindi kailanman papayag ang mga direktor. Kaya naman, nagpatuloy si Celine sa pagtitig ng diretsyo sa mga mata ni Paulson ng mahinahon. Samantala, wala ring sinabi si Paulson. Nakita niyang lumaki si Celine at naiintindihan niya na sa tuwing nagpapakita ito ng ganoong ekspresyon, nangangahulugan ito na hindi na niya babalikan ang kanyang mga sinabi. I will try my best, sabi ni Paulson at ibinaba ang video call. Matapos ang lahat ng iyon ay napasandal si Celine sa kanyang upuan sa pagod. Habang nakababa ang ulo niya ay nasalayan niya ang pulang high heels na kasalukuyang suot niya. Bigla naman siyang tumawa ng malakas. Nagkakahalaga ba ito? Walang nakakaalam. Anyways, she had bet everything, her career kasama. Ang lahat ng ito ay dahil sa pares ng pulang high heels mula noong gabing iyon. Ilang araw ding hindi nakita ni Jasper si Celine. Sa unang araw, sinabi sa kanya ni Julian na nakita niya si Miss Stone na lumalabas ng hotel ng malungkot kasama ang lahat ng kanyang bagahe. Hindi sigurado si Jasper sa nangyari sa loob ng kumpanya. Wala rin siyang balak na intindihin ang nangyari. Nagsimula pa siyang makipag-ugnayan sa iba pang malalaking investment bank tulad ng Lehman o Merlin Investments. Sa kanyang opinyon, ang Colossal Investments ay kumikilos na parang matataas at makapangyarihan. Kung ganoon nga, pwede na lang siyang magpalit ng partner. Ito ay isa pang pakikipagtulungan. Sa anumang kaso, ang kumpanya ay ililista sa Nasdaq ng pareho. Hindi siya nag-alala tungkol dito. Sa ikatlong araw, na siyang huling araw ng kasunduan ni Celine at Jasper, kumatok si Celine sa kwarto ni Jasper. Siya ay matikas at kaakit-akit pa rin gaya ng dati. May bahid ng banayad na kagandahan sa kanyang maganda, pambabae na katangian habang matamis itong ngumiti sa kanya. Tapos na. Ang listahan ng Sena ay opisyal na naaprubahan. Sa kabilang banda, sinimulan na ng punong tanggapan ang paglobby sa Nasdaq Review Committee. Malapit na tayong magtungo sa New York para tumunog ang mga kampana, aniya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 762. Ayos ka lang ba? Napasulyap si Jasper kay Celine, na nakaupo sa kanyang sala, habang kumakain ng merienda na may kasamang gatas. Pagkatapos ay tinanong niya ito sa isang kahina-hinalang tono. Bagamat kamukhang kamukha ni Celine ang karaniwan, naramdaman ni Jasper na may mali. Okay lang ako, sabi ni Celine, tinitigan siya ng kakaibang tingin. Ibinaba niya ang ulo niya para tingnan ang sarili. May mali ba? Tanong niya. Umupo si Jasper at binuksan ang isang bote ng inumin para sa sarili. Naayos na ba ang lahat? Tanong niya. Naresolba na ang lahat,
sabi ni Celine sa nakaka-relax na tono. Nakakalimutan mo na ba kung sino ako? Mayroon bang anumang bagay na hindi ko kayang harapin? Sa palagay mo ba ay wala akong napala sa pagtatrabaho sa Colossal Investments sa lahat ng mga taon na ito? Marami akong koneksyon, okay. Dagdag niya. Parang madali mo, sabi ni Jasper. Pinanangkitin niya ito ng mata dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Habang walang pakialam si Celine, masigurado siyang naramdaman niyang seryoso ang isyu sa pagkakataong ito. Bagamat hindi pa siya nagtrabaho noon sa Colossal Investments, naging veterano na si Jasper sa financial circle sa kanyang nakaraang buhay. Nakita na niya ang lahat ng uri ng labanan sa lugar ng trabaho. Higit pa rito, pinamamahalaan niya ang isang grupo ng mga taong nasa ilalim niya sa kanyang kasalukuyang buhay. Alam ni Jasper na ang isang tao ay maaaring mapuksa anumang oras habang ang mga tao sa kumpanya ay nagpakana at nagbabalak laban sa isa't isa. Ito ay isang larangan ng digmaan kung saan hindi makikita ang mga paninigarilyo. Ito ay totoo lalo na para sa mga nangungunang investment bank tulad ng Colossal Investments, dahil mayroon na silang kumpletong ecosystem na matatagpuan sa loob ng kumpanya. Ang ganitong mga kapaligiran sa pagtatrabaho ay napakalupit. Maraming tunggalian sa kapangyarihan ang patuloy na nagaganap sa loob ng kumpanya. Kung hindi mo kaya, pwede ka na lang sumuko. Sinabi ko na sa'yo na magiging magkaibigan pa rin tayo. Pagdating sa Colossal Investments, palagi akong makakapagpalit ng mga kasosyo sa trabaho. Hindi na kailangang sumuko sa kanilang mga hinihingi, sabi ni Jasper. Matagal, makahulugang tingin ni Celine kay Jasper. Naglagay ako ng maraming pagsisikap at pinaghirapan ito. Inilagay ko ang halos lahat ng mayroon ako sa proyektong ito, at ngayon ay sinasabi mo na gusto mong palitan ang iyong kasosyo sa trabaho. Hindi ako papayag, she said. Sige, tumawa si Jasper. Dahil binibigyan mo ako ng 20% na komisyon, hindi kita pababayaan, sabi niya. Tsaka, nabalitaan ko na pinaalis mo ang sekretarya mo, casual na tanong ni Jasper. Pinaalis ko na siya, walang pakialam na sabi ni Celine. Parang walang kabuluhan ang sinasabi niya. Hindi na siya qualified sa posisyon niya ngayon, kaya wala siyang choice kundi umalis, she added. Hindi qualified ang personal secretary mo sa posisyon, at ngayon mo lang na-realize. Ngayon mo lang inaayos ang isyong ito. Tanong ni Jasper. Tinitigan ni Celine si Jasper. Bakit ang dami mong tanong ngayon? Tanong niya. Kalaban ba siya sa iyo o sa akin? Tanong pa ni Jasper sa kanya, tahasang binaliwala ang halatang sama ng loob ni Celine. Napabuntong hininga si Celine at naghagis ng chip sa kanyang bibig. Siya ay lumalaban sa aming dalawa, sabi niya. Si William ba? Tanong ni Jasper. Matalino ka naman, puri ni Celine sa kanya. Kung kalabanan ka lang niya, hindi ko na mahuhulaan. Mayroong 8,000 hanggang 10,000 na empleyado sa Colossal Investments, at ang tanging kilala ko lang doon ay ikaw at si William. Kaya naman, kung lalaban din siya sa akin, dapat siya ang nasa likod nito, sabi ni Jasper sa mahinahong tono. Bakit? Hindi ka ba masaya tungkol dito? Gusto mo bang hamanin din siya? Masayang tanong ni Celine sa kanya. Kung may pagkakataon, hindi ko siya papakawalan ng ganoon kadali, sagot ni Jasper. Bagamat walang pakialam si Jasper sa mga internal power struggle na nagaganap sa loob ng Colossal Investments, ni wala siyang pakialam sa pakikipagtulungan sa kanila, ang isang taong gustong talunin siya ay magiging panganib sa kanya sa madaling panahon. Ito ay totoo lalo na kung ito ay isang taong may mataas na posisyong tulad ni William, ang presidente ng sangay ng rehiyon ng Terra. Sige, busog na ako ngayon. Babalik na ako, sabi ni Celine habang tumatayo at pinupunasan ang mga mumo ng pagkain sa kanyang mga kamay. Magiging abala ako sa trabaho sa mga susunod na araw dahil sa bigat ng trabaho. Kailangan ko pa ring ayusin ang buong proseso ng iyong listing, kaya mayroon akong flight sa hapon pabalik sa Harbor City. Tumayo si Jasper at sumagot, dahil nakumpirma na ang listahan ng Sena, kailangan ko ring magayos. Kung ganoon, pareho tayong magiging abala sa sarili nating trabaho, nakangiting sabi ni Celine habang naglalakad sa harapan ni Jasper. Mamimiss mo ba ako? Hindi ako mamimiss ng babaeng may asawa, sabi ni Jasper na may matigas na ekspresyon sa mukha. Nang mapansin ang pagkunot ng noo ni Celine, muling nagsalita si Jasper.
Pero mamimiss ko ang kaibigan ko, sabi niya. Alam mo na talaga ang sasabihin, masayang sabi ni Celine. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, at saka, huwag mo akong tawaging may asawa. Nagsagawa lang kami ng kasal at nakatanggap ng foreign marriage certificate na hindi kinikilala sa Summerland. Yun nga lang, walang ibang nangyayari sa ating dalawa. Nagpapahiwatig ka ba na maaari kong subukang maging ikatlong partido sa iyong relasyon? Tumawa si Jasper. Matapos siyang makilala ng ilang panahon, alam ni Jasper na kaya niyang magbiro ng ganoon. Inilibot ni Celine ang mga mata kay Jasper. Pwede mong subukan. Madali lang makuha ang puso ko, she said. I could never move your heart, sabi ni Jasper habang nakatitig sa kahangahangang figure ni Celine. Suck, what a man, naiinis na sabi ni Celine habang naglalakad patungo sa pinto. Binuksan niya ang pinto at tumayo sa labasan. Pagkatapos, bigla siyang tumalikod at ngumiti ng malapad nang makitang nakatingin si Jasper sa kanyang pag-alis. Kung ganoon, magkita tayo sa New York. Tanong niya. Magkita tayo sa New York. Umalis si Celine ng ganun lang. Hindi siya lumingon. Hindi man lang niya hiniling kay Jasper na ipadala siya sa airport. Mag-isa siyang tumawag ng taxi papuntang airport. Nang mapansin ni Jasper na naka-check out na siya at umalis, medyo nalungkot si Jasper. Mag-iingat ka, Jasper, biglang sabi ni Julian, na nasa tabi ni Jasper. You little rascal, bihira kang magsabi ng kahit ano, ngunit ang iyong mga salita ay hindi kailanman nabigo upang hindi ako komportable. Sinaman ng tingin ni Jasper si Jasper. Bakit ako mag-iingat? Wala namang nangyayari sa ating dalawa, he said. Ewan ko dyan, pero sa pananaw ng isang lalaki, kung si MS Schuller at MS Lo ay parehong magagandang bulaklak na may contrasting style, si MS Celine Maynard ay isang wildflower na hindi maalis sa isipan ng mga lalaki. Nakakaadik, aniya. At saka, may asawa na siya. Gaano ito kapana-panabik? Siguradong magkakaroon ng pantasya ang isang lalaki, di ba? Gulat na tinitigan ni Jasper si Julian. F***, anong ginagawa mo nitong mga araw na ito? The way you speak has leveled up greatly, he said. Kuwit. Matapos makipagtalo kay Julian, hindi na nalungkot si Jasper sa pag-alis ni Celine patungong Harbor City. Pagkatapos ay tinawag niya si Jack Tanner. Jack, interesado ka bang sumama sa akin sa New York para mag-bell? Ang mga salita ni Jasper ay naging sanhi ng labis na pananabik ni Jack. Natapos na ba ang deal? Hindi mo ba nabanggit dati na may mga problema dito? Nagtatakang tanong ni Jack. Hindi maitago ni Jasper ang mga plano niyang iliste si Senna kay Jack, na siyang namamahala sa kumpanya. Sa katunayan, silang dalawa ay nakipag-ayos at nagpasya sa marami sa mga estratehiya na kanilang ipapataw. Sa panahong ito, anabangan din ni Jack ang listahan ni Senna. Para sa sino mang propesyonal na tagapamahala doon, ang pagiging nakalista ay magiging highlight ng kanilang mga karera. Naresolba na ang lahat, tumawa si Jasper. Opisyal na naming sinimulan ang countdown sa listahan. Magpapasya pa kami sa isang partikular na petsa, kaya kakailanganin mong isagawa ang mga nauugnay na paghahanda. Ang kumpanya ay hindi dapat harapin ang anumang mga problema sa panahong ito. Kapag nailista ang kumpanya, tiyak na makikinabang ang mga empleyado. Dapat ka ring magdisenyo ng scheme ng gantimpala. Pagkatapos ng lahat, ang mga magagandang bagay ay dapat ibahagi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 763. Ang balita tungkol sa paparating na listahan ni Senna sa Estados Unidos ay ikinalat ng hindi kilalang mga mapagkukunan. Ang balitang ito ay agad na lumiwanag sa buong industriya ng domestic internet. Sa totoo lang, nakikita na ng mga taong may pangmatagalang pananaw na ang mga galaw ni Senna ay ganap na magbabago sa ecosystem ng buong domestic internet industry kapag inilabas ang larong United Legends. Nilinaw nito ang landas at nagpakilala ng bagong paraan para kumita ang mga kumpanya ng internet, na sa pamamagitan ng pagkita ng pera mula sa mga online gamer sa pamamagitan ng pagbuo ng mga online na laro. Para sa mga kumpanyang hindi pa nakakahanap ng kumikitang direksyon sa ilalim ng tradisyonal na modelo ng negosyo sa internet, ang online gaming ay malinaw na isang mahusay na paraan upang isaksak ang kanilang mga pagkalugi at pataasin ang kanilang kakayahang kumita. Gayunpaman, nang pumutok ang balita tungkol sa paparating na listahan ni Senna,
Nagulat ang lahat nang mapagtanto nila na ito ang kanilang aktwal na layunin sa lahat ng panahon. Dahil dito, unti-unting naging malinaw sa publiko ang pangkalahatang estratehiya at intensyon ni Sena. Ginamit ni Sena ang United Legends upang makamit ang kakayahang kumita, at nagpatuloy ito sa paggamit ng mataas na kakayahang kumita nito upang i-promote ang listahan ng kumpanya. Tila isang madaling proseso dahil binubuo lamang ito ng dalawang hakbang. Gayunpaman, paano nakatitiyak si Sena na makakamit nila ang kakayahang kumita sa pamamagitan ng United Legends? Sa katunayan, hindi lamang nila nakamit ang kakayahang kumita, ngunit nakakuha sila ng nakatutuwang halaga ng kita. Ang lahat ng mga tauhan sa loob ng domestic na industriya ng internet ay nakakuha ng paglakas ng kumpiyansa sa pamamagitan ng kanilang mga nagawa. Tumangala sila kay Sena at nagtaka kung paano gaganap ang isang domestic company na tulad nila pagkatapos mag-public sa Nasdaq. Sa isang kahulugan, ang pampublikong listahan ni Sena sa Estados Unidos ay kumakatawan sa karangalan ng buong industriya ng internet ng Summerland. Kung si Sena ay nakakuha ng katanyagan, lahat ng iba ay itatapon din sa ilalim ng spotlight. Kung lalawak ang merkado ni Sena, makikinabang dito ang buong industriya. Bukod dito, kung hindi ito pinalaki ni Sena, hindi na lang sila papansinin ng lahat at maghahanap na lang ng iba pang online games na masusubaybayan. Maaari silang palaging mag-isip ng iba pang mga solusyon kung mangyayari iyon. Habang dumadaloy ang pagbabago sa labas ng mundo at naaakit ang atensyon ng hindi mabilang na mga individual patungo kay Sena, si Jasper, na siyang nagtutulak sa lahat ng ito, ay nakikipagtsa kay Mr. Malibu sa kanyang opisina sa Norte City. Umupo sa tabi nila si Henry Lo na may malawak na ngiti sa labi. Malibu, ang sanggit talaga ng Samrish mo. You should really get a better teacher para mas matuto ka, sabi ni Jasper sabay abot ng isang tasa ng tsaa kay Mr. Malibu. Si Mr. Malibu, na ipinanganak sa Estados Unidos, ay umibig sa kultura ng tsaa sa Summerland kamakailan. Himala rin siyang huminto sa pag-inom ng kape. Naluluhang mga mata, ipinahayag niya ang kanyang panghihinayang na nalasan ng kape sa loob ng ilang dekada bago nakatagpo ng mahika ng tsaa mula sa Summerland. Sa katunayan, ito ay tulad ng isang awa. Talaga. Gayunpaman, sinabi sa akin ni Kelly na ako ay umunlad ng malaki. Mahirap talaga ang Samrish, pero magsisikap akong matutunan ang wika, sabi ni Malibu sa medyo nahihiyang tono. Malibu, you meant to say na malaki ang improvement mo, di ba? Ang pag-unlad ay hindi ang tamang salita, sabi ni Jasper sa pagkagalit. Haha, si Mr. Malibu ay nagpakawala ng tawa. Oo, marami akong pinagbuti, sabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagkwentuhan at nagbibiroan, tumingin si Jasper kay Henry. Kamusta ang plano? Naisip mo na ba kung gaano karaming pera ang maaari mong ipunan? Tanong niya. Baka sa mukha ni Henry ang lungkot. Hindi ko ba pwedeng hilingin sa aking ama at nakababatang kapatid na babae na magbayad ng maaga? Tanong niya. Magpapadala ako ng isang dokumento sa bawat isa sa kanila. Hindi mo ba gustong gastusin ang perang kinita mo sa sarili mo? Kung gagawin mo, kailangan mong gamitin ang iyong kapital, at ang sa iyo lamang. Walang kwenta ang paghiram ng pera sa iba, naiiritang tono na sabi ni Jasper sa kanya. Hindi ko kayang panoorin ang pagkakataong kumita ng kayamanan. I can withdraw a sum of 30 million harbor dollars at most, sabi ni Henry na may tormented expression na nakaplaster sa kanyang mukha. Gulat na napatingin sa kanya si Jasper. Ikaw ay dapat ang pinakamahirap na tao sa lahat ng mga mula sa mayayamang ikalawang henerasyon doon, ang sabi niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 764. Nakabili na ako ng yate at kotse. At saka, hanggang ilang 10,000 dolyar din ang ginagastos ko tuwing lalabas ako, sabi ni Henry sa tonong nanghihinayang. Kapag nailista na si Sena, isasagawa ang internal na proseso ng placement. Sa madaling salita, ang mga pagbabahagi ay ibebenta ng maaga sa mga panloob na mamimili. Kapag nailista na sa publiko si Sena, maaari na nilang ibenta ang kanilang mga share ayon sa presyo sa merkado. Ang mga transaksyong tulad nito ay kadalasang nagbubunga ng tubo maliban kung ang bahagi na pag-aari nila ay walang halaga, na nagiging sanhi ng pagbaba ng presyo ng listahan sa pagbubukas ng presyo.
Sa kasong iyon, isang malaking pagkalugi ang matatanggap. Gayunpaman, bihirang mangyari ang mga ganitong insidente. Pagkatapos ng lahat, imposible para sa mga pagbabahagi ng isang dayuhang kumpanya na karapat-dapat na may lista sa Nasdaq ay walang halaga. Higit pa rito, maaaring sabihin ng sino mang may disenteng pananaw na tiyak na may pag-asam si Sena na maging isang kumikitang pamumuhunan. Naturally, hindi nakalimutan ni Jasper si Henry nang lumitaw ang napakagandang pagkakataong kumita ng kayamanan. Binigyan ni Jasper ang loans ng pre-IPO quota na $200 milyong. Samantala, si Caden Langdon ay pinaglanan ng quota na $100 milyong ayon sa kanilang nakaraang kasunduan. Siyempre, hindi rin niya nakalimutan ang tungkol sa Schuler Corporation. Si Dawson Schuler ay pinaglanan din ng quota na $200 milyong. Para naman sa iba, sinadya ni Jasper na maglabas ng quota na $50 milyong para sa mga veteranong empleyado ng kumpanya. Halimbawa, si Hudson Moore at ang kanyang koponan ay nagtrabaho sa ilalim niya sa mahabang panahon at nahaharap sa hindi mabilang na mga pakikibaka sa buong panahon nila kasama siya. Gayunpaman, tila wala silang maraming pagkakataon na umani ng mga benepisyo o kayamanan. Bagamat binayaran sila ni Jasper ng sweldo na higit sa pamantayan ng industriya, hindi ito naging hadlang sa kanya na bigyan sila ng iba't ibang benepisyo para sa kanilang tapat na trabaho. Tungkol naman kay Henry Lo, palagi siyang binibigyan ng espesyal na pagtrato ni Jasper. Bilang karagdagan sa kota ng mga batas bago ang IPO, ipinangako ni Jasper kay Henry na ay lalaan niya sa kanya ang mga pagbabahagi na katumbas ng anumang halaga na maaari niyang itaas. Gayunpaman, hindi maganda ang naging kalagayan ni Henry. Ang kanyang ipon ay binubuo lamang ng 30 milyong harbor dollars. Ayon sa currency exchange rate noong panahong iyon, ito ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 28 milyong summer dollars. Dapat sumuko ka na lang. Tutulungan kitang i-round ito hanggang 50 milyong dolyar, sabi ni Jasper. Sumasakit ang ulo niya kapag naiisip niya iyon. Tinitigan ni Henry si Jasper ng blanko. Magkano kaya ang kikitain ko noon? Tanong niya. Huwag kang mag-alala, tiyak na makakakuha ka ng isang pribadong jet, masayang sabi ni Jasper. Natuwa agad si Henry. Sure, susundan kita sa United States para sa listing. Ilang beses na akong nakapunta doon, pero hindi ko pa nakitang tumunog ang kampana sa Wall Street, aniya. Walang problema. Naresolba na ba ang lahat ng isyo sa amusement park? Tanong ni Jasper. Naresolba na ang lahat, may mga maliliit na problema na lang ang natitira, ngunit ang mga bagay tulad ng pag-aayos ng mga materyales at pagsusumit ng mga ito para sa pag-aproba ay hindi nangangailangan ng aking pakikilahok, sabi ni Henry na may matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. Tumawa si Jasper. Sure thing, I'll notify you later on the time comes. Dapat mangyari ito sa mga susunod na araw, aniya. Pagkatapos ng lahat ng bagay, biglang napagtanto ni Jasper ang isang bagay na tila medyo naliligaw. Kapag nailista ang ibang mga kumpanya, kadalasan ay nag-aalala sila na hindi may benta ang lahat ng share na inilaan sa ilalim ng kanilang mga pre-IPO quota, at kadalasang naiwan sila ng malaking halaga ng share dahil dito. Gayunpaman, ang mga pre-IPO quota na inihanda ni Jasper ay hindi sapat upang matugunan ang kasalukuyang pangangailangan. Habang nakatayo, ang quota ni Henry na 50 milyong dolyar, ang quota ng mga batas na 200 milyong dolyar, ang quota ni Dawson Schuler na 200 milyong dolyar, ang quota ng mga Langdon na 100 milyong dolyar, at ang 50 milyong dolyar na quota na inilaan sa veterano ng kumpanya lahat ng mga empleyado ay nakumpirma. Ang kabuuang quota na 600 milyong dolyar ay natugunan na ng mga taong ito lamang. Mr. Lane, I would suggest not allowing any more pre-IPO allocations, alok ni Malabo kay Jasper ang kanyang mungkahi. Ang isang pre-IPO na kota na 600 milyong dolyar ay itinuturing ng labis dahil ang mga ito ay mabibilang sa kabuuang share capital sa hinaharap. Kung tataas pa ito, napakaraming shares ang may cash out ng sabay-sabay kapag nagbukas ang market, at makakaapekto ito sa presyo ng share. Tumanggaw si Jasper nang may pagkaunawa habang nirerehistro niya ang mga sinabi ni Malabo. Kapag na-stabilize ang presyo ng stock, ang pre-IPO quota na $600 million ay tiyak na ma-cash out. Kung masyadong maraming shares ang sabay-sabay na na-cash out, talagang maaapektuhan ang share price ni Sena. Kung mangyari iyon,
maaari silang makakuha ng isang malakas na suntok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 765. Katatapos lang ng pakikipag-usap ni Jasper kay Malabo nang tumunog ang kanyang telepono. Nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi inaasahan. Ito ay isang tawag mula kay Gale Hurlbut. Old Master Hurlbut, kumusta ka kamakailan? Kailangang manatiling magalang nang makausap niya ang pinuno ng Sander Merchant Faction. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Gale sa kabilang dulo ng telepono. Medyo naging active ka kanina, tusong bata. Hindi mo ba kayang hawakan ang mga bagay saglit? Pabirong tanong niya. Masyadong maraming lobo ang humahabol sa akin mula sa likuran. Hindi ko mapigilan ngayon. Kung hawakan ko ang mga bagay-bagay ngayon, natatakot akong lumunin nila ako ng buo, sagot ni Jasper sa tonong nagmumuni-muni. Naaliw si Gale sa metapora ni Jasper. Nagmamalaki ka. Isa ka na ngayong sikat na hotshot sa loob ng domestic financial circle. Hindi mabilang na mga tao ang gumagamit ng lahat ng posibleng paraan upang maghanap ng mga koneksyon o manalo ng mga pabor sa pag-asang mabili ang ilan sa mga pre-IPO stock ng Sena mula sa iyo, aniya. Biglang naging alerto si Jasper nang marinig ang sinabi niya. Old Master Hurlbut, sa totoo lang, nahihirapan din ako dahil sa isyong ito ngayon. Limitado ang pre-IPO quota. Gusto ng mga batas ang ilan dito, at gusto rin ng biyenan ko ang ilan dito. Inilaan ko rin ang ilan dito sa Half the Harbor Langdon, aniya. Hindi ko kayang tanggihan ang anumang hiling nila. Sa sunod-sunod na pagpasok ng mga kahilingan, kulang na lang para maglibot. Naubos ko na ang kota sa kamay ko, he added. Bumantong hininga si Gale at sinabing, isa ka talagang bata. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa mga ganitong negosyo. Wala akong hihilingin sa iyo. Matapos marinig ang sinabi niya, nabuhayan ng loob si Jasper. Kung babulay-walay ni Gale ang kanyang reputasyon at iginiit na kunin ang ilan sa mga muling inilalaang bahagi, imposibleng tanggihan ni Jasper ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ng lahat, pareho silang nagbahagi ng isang kaaya-ayang collaborative na relasyon bago ito. Dahil ang isang kilalang matandang nakatatanda tulad ni Gale Hurlbut ay nagsasabi na hindi niya gusto ang alinman sa mga bahagi ng pre-listing, hindi makikipagtalo si Jasper. Ganun pa man, hindi nag-isip si Jasper na tanungin ulit siya bilang kagandahang loob. Hindi, kung gusto mo, I will allocate some to you regardless of the situation, sabi ni Jasper. Hindi gumagana sa akin ang pakulo na iyon. Isa kang tusong bata. Masasabi ni Gale na binibigyan siya ng offer ni Jasper dahil ngayon lang niya nalaman ang sitwasyon. Kaya, hindi siya naniniwala sa kanya. Dahil hindi pa rin agad naiintindihan ni Jasper ang kanyang intensyon, dumiretso si Gale sa punto. Sige, sasabihin ko sa iyo ng diretso ang lahat. Noong una, ang ilan sa mga miyembro ng Sander Merchant Faction na kasangkot sa pamumuhunan sa pananalapi ay nais na magbigay ng tulong sa iyo kapag nalaman nila na malapit ng may lista si Sena, sabi niya. Gayunpaman, hiniling ko sa kanila na huwag sumali dahil mayroon ka ng suporta ng mga kilalang pamilya tulad ng mga batas at mga Langdon. Baka sa mukha ni Jasper ang pagsisisi matapos niyang marinig ito. Say, pasalamatan mo sila sa ngalan ko. Imposibleng maglaan ng higit pang pagbabahagi sa sino man ngayon. Magtutulungan tayo kung may pagkakataon sa hinaharap. Sabay tayong kikita ng malaki, he said. Masayang sumang-ayon si Gale sa kanya. Nagpalitan pa ng ilang salita ang dalawa bago ibinaba ang tawag. Matapos ibaba ang telepono, tumayo si Gale Hurlbut mula sa armchair sa kanyang study. Ngumuso siya at nagmura ng malakas na may ngiti sa labi. Ang tusong batang ito ay palaging gumagamit ng mga batas at Langdon para itakwil ang mga tao. Natatakot ka ba na lalamunan kita? Ang bastos at duwag na tao, aniya. Kasabay nito ay ang malakas na pagsinghot din ni Jasper sa kanyang opisina. Ang matandang fox na ito ay walang alam tungkol sa paggalang sa sarili. Bakit siya naging busybody sa ganoong katanda na? Kuwit. Maliwanag na ang balita tungkol sa pampublikong listahan ni Sena ay may malaking epekto sa industriya ng pananalapi, dahil kahit na ang isang tulad ni Gale Hurlbut ay naatasang humiling ng paglalaan ng mga pagbabahagi mula kay Jasper. Maraming tao ang makakapanood lamang na may lista si Sena nang hindi makasali sa bandwagon dahil hindi nila mahawakan ang alinman sa mga naunang inilaan na bahagi.
Lahat sila ay labis na ikinalulungkot para sa pagkawala ng isang mahusay na pagkakataon tulad nito. Ang walang panganib na pangangalakal ay napakabihirang sa loob ng industriya ng pananalapi. Gayunpaman, natitiyak ng lahat na makakakuha sila ng matatag na kita sa pamamagitan ng pagbili ng mga bahagi ni Sena. Ang pagtaas ng tubig ay dahil si Sena, na ang epekto ay nabaligtad ang industriya ng internet, na naging dahilan upang muling magulo ang buong bilog sa pananalapi. Maraming tao ang nakatutok sa susunod na hakbang na balak gawin ni Sena. Hinihintay din ng mga tao na ipahayag ni Sena ang partikular na plano para sa listahan ng kumpanya. Sa gitna ng nagngangalit na kaguluhan, si William ang pinaka-nagalit na tao doon. Si William, na nag-aakalang matagumpay niyang matatalo sina Jasper Lane at Celine Maynard sa pagkakataong ito, ay nakaupo sa kanyang opisina na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha. "Pirmahan mo," sabi ni Celine habang inilalagay ang isang dokumento sa pagsisiyasat sa harap niya. Sinulyapan ni William ang dokumento ng investigasyon at nginisyan. "Miss Maynard, ang husay mo. Nagawa mo talagang hikayatin ang chairman na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pagveto at nagawa mong ituloy ang paglilista ni Sena sa kabila ng pagkakasala sa 3 direktor," aniya. Mahinahong sinabi ni Celine, masasabi ng sino man na ang pakikipagtulungan ng Colossal Investments sa Sena ay magreresulta sa mga benepisyo para sa magkabilang panig. "Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako sa mga pakulo mo?" Tumawa ng malamig na sagot ni William, "Huwag mong kalimutan na iniimbestigahan ka pa. Bagamat naipasa mo na ang pagsisiyasat sa rehiyon ng Terra, kailangan mo pa ring harapin ang direktang pagsusuri pagkatapos bumalik sa punong tanggapan. Hindi ko kailanman sinaktan ang interes ng Colossal Investments, ni hindi ako nakatanggap ng suhol mula sa sino man mula nang sumali ako sa kumpanya. Sa tingin mo ba natatakot akong maimbestigahan?" Tanong ni Celine sa isang batong boses. "Pipirmahan mo ba ang dokumentong ito? Kung hindi, sabihin mo sa akin ngayon. Hindi ko kailangang mag-aksaya ng oras dito." Kinuha ni William ang kanyang panulat at pinirmahan ang dokumento na may blankong ekspresyon. Itinulak niya ito pabalik kay Celine. "Huwag mong sabihin sa akin kung nagawa mo na o hindi. Sabihin mo na lang sa investigation team," malamig niyang sabi. "Hindi kayo dapat maging masyadong proud sa sarili niyo ni Jasper ngayon. Bagamat ang Sena ay ililista, ang pagbubukas ng presyo nito ay hindi pa alam. Narinig ko na nangako kang mag-withdraw sa sektor ng pananalapi at bayaran ang bangko ng halagang katumbas ng 3 beses ng komisyon kung ang presyo ng bahagi ay mas mababa sa $100, panunokso niya. "Gusto ko talagang malaman kung ganoon kagaling si Jasper sa kama, hanggang sa handa kang magbayad ng ganoon kataas na presyo para maprotektahan ang kanyang mga interes." Nang matapos magsalita si William, sinabuyan siya ni Celine ng isang tasa ng mainit na kape. Napasigaw si William at napalundag matapos mabasa ng kape. Paulit-ulit niyang sinampal ang mukha niya na napaso sa mainit na kape. B*H, anong ginagawa mo?" Galit na sigaw ni William. Mariing tinitigan ni Celine si William. Isang maislan at kaakit-akit na ngiti ang biglang lumitaw sa kanyang nagyayelong mukha. "Please remember na hindi basta-basta pwedeng magbiro sa akin ng ganyan. Kunin ang iyong sarili halimbawa. Ang iyong mga salita ay naiinis sa akin. Kung mangyari ulit ito, mas malala pa ang mararanasan mo kaysa sa isang mainit na tasa ng kape," she said. Pagkatapos nito, kinuha ni Celine ang dokumento, tumalikod, at umalis ng maganda, naiwan si William na umuungal sa galit sa opisina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 766. Pagkabalik sa sariling opisina, ibinaba ni Celine ang kanyang bantay at napasandal sa upuan sa pagod. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata para umidlip. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas nang magising siya sa tunog ng pagbukas ng pinto. Umupo siya ng tuwid sa record time at inayos muli ang sarili upang muling ipakita ang tindig ng isang malakas at may kakayahang babae sa workforce. Nakahinga ng maluwag si Celine nang mapansin niyang papasok na sa silid ang bagong sekretarya niya. "Mayroon bang madalian, Mary?" tanong niya. Bilang bagong sekretarya ni Celine, hinangaan ni Mary Jones ang makapangyarihang babaeng ito na iniidolo niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. "Miss Maynard, umalis na ang investigation team ngayon. I just wanted to ask about our work schedule tomorrow," she said courteously. "Cancel everything,"
Sabi ni Celine sabay wave ng kamay. Malapit na akong bumalik sa New York. Ang kasalukuyang prioridad ko ay ang matagumpay na may lista si Sena. At saka, kailangan kong ma-review ng headquarters sa New York, she added. Tumango si Mary. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinabing, Miss Maynard, sulit ba itong gawin? Narinig ko yon, narinig ko. Anong narinig mo? Narinig mo ba na may nangyayari sa pagitan namin ni Jasper Lane? Ako ba ay manliligaw niya, o nag-alok ba sa akin si Jasper Lane ng maraming benepisyo para matulungan ko siya? Natutuwang tanong ni Celine. Baka sa mukha ni Mary ang tensyon ng kaba. Hindi ako naniniwala sa mga chismis na kumakalat sa kumpanya. However, you have way too much on the line, Miss Maynard, nag-aalalang sabi niya. Humalaklak si Celine at sinabing, okay, this is none of your concern. Pwede ka nang umuwi. Tumalikod na si Mary para umalis matapos tumango bilang tugon. Mag-isang nakaupo si Celine sa kanyang madilim na silid ng opisina at nakatitig sa mga makukulay na ilaw ng lungsod sa ibaba. Dinaig siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kalungkutan. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Jasper. Sa sandaling dumaan ang tawag, at gumuhit ang isang maningning na ngiti sa kanyang mga labi, na hinuhugasan ang lahat ng kanyang pagod at pangungulila. Oy, ilang araw na pero hindi ka man lang nag-abalang tumawag. Di ba sabi mo mamimiss mo ako? Libu-libong milya ang layo, nakikipagpulong si Jasper kay Jack Tanner at sa iba pang executive ng Sena. Sinenyasan niya ang mga ito na ituloy ang meeting at lumabas na ng meeting room. Busy ako, tsaka dapat naging busy ka rin nitong mga nakaraang araw. Anyways, we'll see each other very soon, natatawang sabi niya. Kapag nakuha ng isang hamak ang gusto niya, kadalasan ay ginagawa nilang dahilan ang trabaho para hindi tumawag, mapaglarong sabi ni Celine. Bagamat nag-uusap sila sa telepono, makikita ni Jasper ang kaakit-akit at kaakit-akit na ekspresyon sa mukha ni Celine ngayon. Nai-imagine niya ang paraan ng pagngiti nito sa kanya nang mapanuksong tinitigan siya ng mapanuksong tingin habang nagsasalita. Inalis ni Jasper sa kanyang isipan ang mga kaisipang ito sabay-sabay at sumagot sa mahinang boses, pagkatapos makuha ang gusto ko. Iisipin ng iba na may nangyayari sa atin kapag narinig nilang sinabi mo iyon. Alright, enough with the nonsense. Sa 3 araw, pupunta tayo sa New York, sabi ni Celine. Nakumpirma na ba ito? Tanong ni Jasper. Lumakas ang tibok ng puso niya. Kahit na matagal na niyang pinaghahandaan ito, hindi pa rin maiwasang matuwa siya nang sa wakas ay dumating na ang sandali. Confirmed na, sabi ni Celine habang mahinang tumawa. I have a feeling that you will shine brighter from the moment Sena get listed. Titingalain ka ng lahat sa lahat ng iyong nakasisilaw na kaluwalhatian, sabi niya sa isang komplikadong tono. Kasali ka ba dati sa multi-level marketing? Dahil sa galit na sinabi ni Jasper, ibinaba ni Celine ang tawag. Tinitigan ni Celine ang night view na may ganap na kakaibang mood kumpara sa ilang minuto ang nakalipas. Bigla siyang humagalpak ng tawa pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Ang kanyang ngiti ay ang epitome ng walang kalaban-laban na kagandahan. Ang kanyang nakamamatay at nakakaakit na ngiti ay maaaring magpakilos sa puso ng sinuman. Gayunpaman, walang sinuman ang nagkaroon ng pagkakataon na pahalagahan ang tanawin ng kanyang ngiti. Matapos bumalik sa meeting room sa kasiyahan, kumatok si Jasper sa mesa at sinenyasan si Jack na itigil ang talakayan. Napatingin siya sa executives ni Sena, na nakatitig sa kanya na may kumikinang na mga titig at mukhang naghihintay. Bigla siyang tumawa ng malakas at sinabing, sa 3 araw, lahat ng executive ay sasakay sa isang chartered flight papuntang New York. Babayaran ng kumpanya ang lahat. Ay, mabuhay ka Sena. Lahat ng tao sa opisina ay nagdiwang sa sobrang tuwa. Ang mga ehekutibo, na dumaan sa hindi mabilang na mga pakikibaka at kasalukuyang nasa edad 40, ay kasing saya ng mga bata ngayon. Napakahalaga at maluwalhating sandali sa buhay ng isang domestic corporate practitioner na maaaring kumatawan sa mga kumpanya mula sa Summerlin sa listahan ng Nasdaq noong taong 2001. Nakatayo sila sa harap mismo ng nangungunang 99.9999% ng mga tao sa Summerlin sa oras na ito. Kuwait. Makalipas ang 3 araw, nag-book si Sena ng charter flight mula sa Summerland Air. Itinaboy pa ni Jack si Jasper palabas ng first-class business cockpit.
Walang choice si Henry kundi ang umupo sa economy class area na may malungkot na mukha habang pinapanood niya si Jasper na nakikipag-chat sa dalawang babae sa pamamagitan ng video call ng sabay gamit ang dalawang magkaibang laptop. Bumulong siya sa mga katagang, "Make a mistake. Magkamali ka. Magkamali ka at hayaan mo silang malaman ang totoo." Paulit-ulit sa ilalim ng kanyang hininga. Si Wendy Schuler ay nasa kaliwa habang si Anna Lo ay nasa kanan. Isang napakatinding tensyon ang sumalungguhit sa karaniwang kalmadong ekspresyon ni Jasper. Parehong babae ay walang pakialam sa sitwasyon. Hindi nila alam ang tungkol sa pagkakaroon ng isa't isa. "Jasp, na-check ko na ang panahon. Medyo malamig ang panahon sa New York ngayon. Tandaan na magdala ng maraming damit," sabi ni Wendy sa malumanay na boses. "Bawal kang makipaglokohan sa ibang tao." Paalala ni Anna sa kanya sa tono na may bahid ng pananakot. Mula sa paraan ng kanilang pagsasalita, masasabi ng isa na ang dalawang babaeng ito ay may iba't ibang personalidad. Celine Maynard. Bumungad sa isip ni Jasper ang pag-iisip ng ibang babae. Agad niyang inalis sa isip niya ang imahe nito. Naging battlefield na silang dalawa lang. Dalawa lang ang paa at dalawang tuhod niya. Kung nagdagdag siya ng isa pang laptop, saan niya ito ilalagay? Kailangan pa ba niyang magusbong ng isa pang paa? "Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin," sagot ni Jasper sa magkasalungat nilang tanong sa kanyang malinis na kakayahan sa pagsasalita. Saka siya nagpatuloy sa pagngiti sa kanilang dalawa. Buntong hininga, "Gusto ko rin talagang pumunta sa New York. Hindi pa ako nakapunta sa Fifth Avenue o Wall Street dati," napabuntong hininga si Wendy. Malapit nang matapos ang proyekto sa South Face River at kailangan niyang pamahalaan ang operasyon ng proyekto. Kung hindi dahil sa proyekto, sinundan niya si Jasper sa New York. Ang New York ay isang Vanity Fair para sa kapital. Masarap magkaroon ng maraming kaibigan doon. "Mapapakinabangan ka nito," seryosong paalala ni Anna sa kanya. "Oo, babalik ako sa lalong madaling panahon. Magdadala ako ng mga regalo para sa iyo," sabi ni Jasper na may ngiti sa labi. "Sige, sige. Ang eroplano ay malapit nang lumipad, tama ba? Babaan ko na. Remember to call me after you arrive," sabi ni Wendy na may maliit na ngiti sa labi. "Isaisip ko ang kasalukuyan. Let's see if you manage to bring me something that I like," nakangusong sabi ni Anna. "Sige, ibababa ko na ang tawag. Remember to call me pagdating mo," she added. Hindi pa lumilipad ang eroplano. "Ipagpatuloy ba natin ang pag-uusap saglit?" Nang marinig ni Henry ang sinabi ni Jasper, ang kilalang mayaman mula sa ikalawang henerasyon ng Harbor City ay nakatitig kay Jasper na nanlalaki ang mga mata. Mahirap paniwalaan na may totoong nakakatakot na lalaki. Buhay. Sumulong siya sa larangan ng digmaan sa pamamagitan ng pagpiling umatras. Ito ay ang perpektong paglipat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 767. Pagkatapos magpaalam kina Wendy at Anna, pinangunahan ni Jasper ang lahat papunta sa eroplano. Pagkatapos ng 14 na oras na paglipad, dumating si Jasper at ang iba pa sa New York, na siyang sentro ng ekonomiya ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Estados Unidos. Ito ay kilala rin bilang Gotham City. Pagkalapag ng eroplano, napagtanto ni Jasper na nagpadala ang Colossal Investments ng isang senior client manager na nagngangalang Jameson para batiin sila. Si Celine Maynard ay wala kahit saan. "Nasaan si Celine?" Nakakunot ang noo ni Jasper habang tinanong si Jameson na sumalubong sa kanila na may maningning na ngiti sa labi. "Ang tinutukoy mo ba ay ang general manager ng Terre Regional Branch?" Hindi siya makakarating dahil abala siya sa isang bagay sa ngayon, kaya hiniling niya sa akin na batiin ka sa ngalan niya. At saka, ako rin ang mamamahala sa pakikipag-ugnayan sa iyo sa lahat ng bagay na may kinalaman sa serye ng handover work na kailangang isagawa para sa paglilista ni Sena, magalang na sabi ni Jameson. Napatigil si Jasper sa kanyang mga hakbang matapos irehistro ang kanyang sinabi. Pinag-isipan niya si Jameson at nagtanong, inendorso ba ng Colossal Investments ang pagkilos ng pagnanakaw ng mga bunga ng paggawa ng ibang tao? Alam ni Jasper na tiningnan ng Colossal Investments ang kanilang pakikipagtulungan sa Sena bilang isang mataas na prioridad na kaso para sa kumpanya. Maraming tao ang tiyak na may inggit sa isang kaso na nagdulot ng maraming benepisyo gaya ng ginawa ng listahan ni Sena.
Nag-aalala si Jasper na si Celine ay malilibing sa power struggle na nagaganap sa loob ng Colossal Investments, at may ibang tao na kukuha ng lahat ng kredito para sa kanyang trabaho. Kung iyon ang kaso, kailangan niyang makipag-usap sa Colossal Investments. Bahagyang natigilan si Jameson. Malinaw, hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Jasper sa pagnanakaw ng mga bunga ng paggawa ng ibang tao, dahil ito ay isang idioma na karaniwang ginagamit lamang sa Summerland. Gayunpaman, matapos itong ipaliwanag sa kanya ng kanyang assistant, agad niyang sinagot si Jasper, Mr. Lane, baka nagkamali ka. Ako lang ang may pananagutan sa pagbati sa iyo at pakikipag-usap sa iyong mga pangangailangan at mga katanungan sa investment bank. Si Miss Maynard pa rin ang may hawak ng specifics. Siya ay kasalukuyang nahuli sa punong tanggapan ng Colossal Investments dahil sa isang agarang bagay. She'll be back once she's done handling the issue, paliwanag niya. Tinitiyak ko sa iyo na hindi kailanman babaguhin ng investment bank ang taong namamahala sa iyong listahan ng walang pahintulot mo. Bahagyang nabawasan ang sama ng loob sa mukha ni Jasper matapos niyang marinig itong sinabi ni Jameson. Ngumiti siya kay Jameson at sinabing, sabay na tayong pumunta sa hotel. Sa totoo lang, pagod na pagod ako after more than 10 hours na nakaupo sa eroplano. Todo nerbiyos si Jameson matapos niyang makita kung gaano kabilis nagbago ang ekspresyon ni Jasper. Ang lalaking ito mula sa Summerland ay mukhang hindi siya madaling maloloko. Ang Colossal Investments ay magiging responsable para sa pagtanggap ng lahat ng mga executive sa pangkat ng negosyo ni Sena. Dahil dito, ang Colossal Investments ay gumastos ng malaking halaga ng pera upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang tirahan na kanilang inayos para kay Jasper at sa kanyang koponan ay ang DoubleTree by Hilton Hotel, na matatagpuan sa tabi ng Wall Street. Si Jasper at Jack ay may kanya-kanyang presidential suite sa kanilang sarili samantalang ang iba pang mga executive ay bawat isa ay inilaan sa isang marangyang suite ayon sa pagkakabanggit. Sa mga tuntunin lamang ng mga bayarin sa tirahan, ang kanilang pang-araw-araw na paggasta ay lumampas sa $10,000. Gayunpaman, ang kabuuan ng pera na ito ay halos wala para sa Colossal Investments. Hindi nagtagal pagkadating sa hotel, pumunta si Jameson sa kwarto ni Jasper. Mr. Lane, ayon sa schedule, maaari kang magpahinga ng iyong koponan pansamantala. Magdaraos kami ng piging para sa inyong lahat sa gabi. Aabisuhan ko muna kayo. Tumanggo si Jasper at sinabing, kung ganoon, pasensya na kung abalahin kita. Isang malabong ngiti ang nabuo sa labi ni Jameson habang nakayuko kay Jasper. Isang karangalan ko na makasama sa iyong serbisyo, sabi niya. Pagkatapos magsalita, mabilis na lumabas ng kwarto si Jameson. Umupo si Jasper sa sofa at nag-isip ng kung ano. Pagkatapos ay tinawagan niya si Celine. The situation aside, nakarating na siya sa New York, pero hindi pa nagpakita si Celine. Dahil dito, naramdaman ni Jasper na may mali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 768. Gayunpaman, hindi sinagot ni Celine ang tawag kahit na matagal nang nadial ni Jasper ang kanyang numero ng telepono. Habang pinag-iisipan niya kung tatawagan si Jameson na nakakunot ang noo, narinig ni Jasper ang tunog ng pagbukas ng kanyang pinto. Sinabayan pa nito ng tunog ng telepono. Kinuha ni Jasper ang kanyang telepono, tinitigan ni Jasper si Celine, na nakatayo sa may pintuan habang hawak ang kanyang telepono, walang imak. Isang matangkad na ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha. Paano mo nagagawang makuha ang room card ko kahit saang hotel ako tutuloy? Tanong niya. Napangiti si Celine ng may pagmamalaki at sinabing, huwag po kayong magreklamo tungkol sa akin. Ang hotel na ito ay isa sa mga kasosyo ng Colossal Investments. Karaniwang ay papabok ng mga kliyente ng Colossal Investments ang kanilang tirahan dito, at matagal akong nakilala sa manager. Kung isusumbong mo ako, hindi ganoon kadaling kunin ang room card mo sa susunod. Hindi ko naisip yon. Salamat sa pagpapaalala sa akin, nakangiting sabi ni Jasper. Pumasok si Celine sa kwarto habang nasa likod ang mga kamay. Hinawakan niya ang room card sa kanyang kamay at isinara ang pinto sa kanyang pagpasok. Pagkatapos ay umupo siya sa sofa at pinagmasdan ang paligid ng silid. Naz-anay ka bang manatili dito? Tanong niya. Pare-parehas lang ang mga hotel, di ba? Sagot ni Jasper.
Sumandal siya sa sofa at itinoon ang tingin kay Celine, na ilang pulgada ang layo sa kanya. Sinabi ni Jameson na abala ka sa trabaho, sabi niya. Sa tingin mo ba ay madaling bagay ang paglilista ni Sena? Tanong ni Celine habang iniikot ang mata sa kanya. Alam ko na sa tingin mo ay katawa-tawa ang commission fee na sinisingil ng ating investment bank. Sinabi mo pa sa akin dati na ako ay kasabwat sa isang komite ng mga buwiter. Gayunpaman, napag-isipan mo na ba ito ng maayos? Para mailista ang isang dayuhang kumpanya sa Nasdaq, kailangan naming magsagawa ng pagsusuri sa buwis, pagsusuri sa asset, pagsusuri sa utang, at pagsusuri sa kredito sa Summerlin, at pagkatapos ay itago ang mga ulat sa pagsusuri na ito sa mga dokumento ng pagsusuri. Ang dokumentong ito ng pagsusuri ay ipapadala sa isang third party na kumpanya para sa pag-audit pagkatapos dumaan sa panloob na pagsusuri ng propesyonal ng Colossal Investments. Kung walang problema, ito ay isusumit sa Nasdaq Review Committee upang masuri. Kahit tapos na ang trial, marami pa ring sangay at departamento na kailangan naming bisitahin isa-isa. Ang prosesong iyon mismo ay nakakainis na nakakapagod. Iginala ni Celine ang kanyang mga mata habang patuloy na gumagala. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko, 1% lang ng kabuuang komisyon ang makukuha ko, she remarked. Tumigil ka sa trabaho mo. Sumali sa aking kumpanya. Hindi ka kikita ng kahit 1 sentimos na mas mababa kaysa sa kinikita mo ngayon, sabi ni Jasper. Tumangala si Celine kay Jasper at nagtanong, talaga bang aalagaan mo ako? Masasabi mo yan. I really do value your ability anyway, sagot ni Jasper. Sok-sok, kawawa naman. Katawan lang ng babae ang habol ng ibang lalaki, pero pinapatrabaho mo ako. Sa panaginip mo lang ito mangyayari, sabi ni Celine. Inilagay ni Celine ang kanyang makatarungang braso sa armrest ng sofa at inalalayan ang kanyang templo gamit ang kanyang kamay. Ang tindig na ito ay nagmukhang tamad ngunit kaakit-akit sa parehong oras. Para siyang isang mayamang babae na tinatamad sa sopa habang naglalabas ng kanyang alindog at kagandahan hanggang sa kanyang puso. Hindi mo man lang ba iisipin? Kalahating biro na tanong ni Jasper. Interesado lang ako sa industriya ng pananalapi at pagbabangko. Pag-usapan ulit natin yan kapag nagbukas ka ng bangko, guhit ni Celine. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Celine at sinabing, sige, kailangan kong bumalik. Maraming kilalang tao mula sa Wall Street ang dadalo sa piging sa gabi. Lubos silang interesado sa iyo, kaya maaari mong subukan ang networkang. Magpapadala rin ang Colossal Investments ng ilang executive. Kontakan si Jameson kung may kailangan ka. Hindi ka ba sasama? Tanong ni Jasper na nakakunot ang noo. Sumandal si Celine sa doorframe at humarap habang nakatitig kay Jasper. Nakasilaw ang kanyang mga mata sa ilalim ng liwanag. Gusto mo bang sumama ako? Tanong niya. Pagkatapos magsalita, binuksan ni Celine ang pinto nang hindi na hinintay ang sagot niya. Hindi ako pupunta kahit gusto mo. Masyado akong naging abala nitong mga ilang araw. Marahil ay hindi mo na ako makikita sa mga susunod na araw dahil marami akong mga bagay na kailangan kong hawakan. However, I'll be there sa araw ng listing, she told him. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 769. Matapos maglakad palabas ng Doubletree by Hilton Hotel, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Celine. Nang makarating siya sa isang itim na sasakyang pangkomersyo na matagal nang nakaparada sa entrada ng hotel, ang ekspresyon ng mukha niya ay walang emosyon. Bumukas ang pinto ng commercial vehicle at tumambad ang 2 lalaki at 2 babae na nakaupo sa loob ng sasakyan. Nagsalita ang isa sa mga blonde na babae sa isang sarcastic na tono, Miss Maynard, tapos ka na bang makipag-chat sa kaibigan mo? Kung tapos ka na, pumunta na tayo ngayon. Natupad namin ang iyong kahilingan na bisitahin si Jasper Lane, ngunit umaasa kami na maaari kang makipagtulungan sa aming susunod na pagsisiyasat. Malamig na tinitigan ni Celine ang blonde na babae. Catherine, huwag mong isipin na nalilimutan ko ang nangyari sa inyo ni William. Hindi ba kayong dalawa ang naging sanhi ng iskandalo sa opisina noon? Itinapon kanya para sa sarili niyang kinabukasan. Tingnan mo lang ngayon, napakaraming taon na ang lumipas, pero loyal ka pa rin sa kanya, she said. Nagdilim ang ekspresyon ni Catherine habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Celine Maynard, huwag kang mauna.
Huwag mong kalimutan na iniimbestigahan ka ngayon ng bangko. She blurted out. Ang pagsisiyasat ay pagsisiyasat lamang. Ano ang problema? Kailan ko ba sinabi na hindi ako makikipagtulungan sa iyo? Tanong ni Celine sa kanya sa malamig na tono. Imbestigasyon lang po. Panatilihin ang isang magalang na saloobin sa harap ko. Ako pa rin ang General Manager ng Terre Regional Branch ng Colossal Investments. Sa mga tuntunin ng posisyon, mas mataas ang ranggo ko kaysa sino man sa inyo. Kung nasaktan ninyo ako sa anumang paraan, walang sino man sa inyo ang madaling bibitawan. Natapos na magsalita si Celine na may impassive expression sa mukha. Saka siya pumasok sa kotse. Start the car, si Celine ang nagkusa na magbigay ng utos. Natigilan ang empleyadong namamahala sa pagmamaneho ng sasakyan. Lumingon siya para tingnan si Catherine. Gayunpaman, si Catherine ay may malungkot na ekspresyon na nakaplaster sa kanyang mukha. Gusto niyang gumanti kay Celine, ngunit hindi siya naglakas loob na gawin iyon. I start ang kotse, she said through gritted teeth. Dahan-daang umalis ang itim na commercial vehicle. Sumanib ito sa matinding trapiko at tumungo sa punong tanggapan ng Colossal Investments. Kuwait, halos oras na para sa piging sa gabi. Bilang kinatawan ng Colossal Investments, bumalik na rin si William sa New York. Nakarating siya sa banquet hall ng hotel bago ang aktwal na oras ng kaganapan. Ang DoubleTree by Hilton Hotel ay pangmatagalang kasosyo ng Colossal Investments. Sa makatuwid, lahat ng mga tao dito ay kilala si William, na isang batang piling tao sa loob ng pinansyal na bilog. Magalang silang bumati sa kanya. Nakangiting tumango si William bilang tugon. Hinawakan niya ang isang tauhan at walang pakialam na tinanong, maaari ko bang malaman kung sino ang service manager na namamahala sa handaan sa gabi? Nagulat ang staff nang kausap siya ni William. Agad siyang sumagot, ako iyon, Mr. William. Magaling iyan, masayang sabi ni William habang inilabas niya ang $100 bill at iniabot sa kanya. Ang piging ngayong gabi ay napakahalaga. Hindi lamang ang mga executive ng Colossal Investments ang naririto, ngunit maraming mga elite mula sa Wall Street ang dadalo rin. Ito ay isang pagkakataon para sa Colossal. Mga pamumuhunan upang ipakita ang mga kakayahan nito sa Sena, kaya dapat mong bantayan ng mahigpit ang kaganapan. Huwag papasukin ang sino mang estranghero sa bulwagan, aniya. Lalo na ang isang binata mula sa Summerland. Naiintindihan. Bahagyang natigilan ang service manager. Mr. William, talagang gagampanan ko ang aking mga responsibilidad sa abot ng aking kakayahan, ngunit isang binata mula sa Summerland. Hindi ba ang Sena ay isang kumpanya mula sa Summerland? May mali ba? Instinctive niyang tanong. Gusto kong magkamali ka, napaisip si William sa sarili. Gayunpaman, ngumiti siya ng malawak sa staff at sinabing, huwag kang mag-alala. Huwag mag-abala tungkol sa mga mas nakatatanda, ngunit para sa isang kabataang lalaki. Isipin mo ito, paano makakadalo ang isang binata sa kanyang 20s sa isang mahalagang kaganapan. Anyways, tandaan lamang na suriin ang listahan ng bisita ng mahigpit. Narito ang iyong tip. Ang tagapamahala ng serbisyo ay pinag-isipan ito ng ilang sandali at naisip na hindi dapat magkaroon ng anumang problema sa kanyang mga kahilingan. Sumang-ayon siya dito at masayang niligpit ang kanyang tip. Tumalikod na si William at umalis na may ngiti sa labi. Nakaramdam siya ng labis na kagalakan. Alam niya na ang pag-aayos para sa isang tao na pumihil sa pagpasok ni Jasper sa bulwagan ay hindi anumang bagay na mahusay, ngunit gusto lang niya itong kasuklaman. Iyon ay higit pa sa sapat para sa kanya. Gusto ni William na ipahiya si Jasper para mainis siya sa kanila. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan at kasiyahan sa pag-iisip tungkol sa awkward na senaryo na magaganap mamaya. Kuwait, nagsimula ang piging sa gabi sa itinakdang oras. Sa panghihikayat ng Colossal Investments, at sa kaakit-akit na konsepto ng Sena, nagawa ng pre-listing banquet ni Sena ang atensyon ng maraming sikat na mamumuhunan mula sa Wall Street. Ang piging sa gabing ito ay maaaring ituring bilang isang high-end networking event sa pagitan ng mga business elite. Dumalo si Jasper sa event na nakasuot ng formal na business suit. Dahil medyo late na siyang umalis sa kwarto niya, hindi niya hiniling si Jack at ang iba pa na hintayin siya. Nagpasya siyang dumiretso sa piging sa halip. Kara-rating lang niya sa entrance nang lumapit ang isang manager na may blankong ekspresyon sa mukha at nagsabi, "Sir,
Pakipakita sa akin ang iyong imbitasyon. Imbitasyon. Kumunat ang noo ni Jasper. Bilang pangunahing stakeholder sa piging ngayong gabi, hindi kailangan ni Jasper ng imbitasyon. Ngumiti ang manager. Magsasalita pa sana siya nang bumukas ang pinto ng hall. Nagmamadaling lumabas si Jameson. Parang may hinahanap siya. Lumiwanag ang kanyang tingin nang mapansin niya si Jasper, at magalang siyang naglakad. Mr. Lane, nagsimula na ang handaan. Kung wala ang pangunahing stakeholder, hindi maaaring magsimula ang piging. Sumunod ka sa akin ngayon din, aniya. Nagulat ang service manager sa sinabi ni Jameson. Tumawa si Jasper at tinapik sa balikat ang service manager. Sinundan niya si Jameson sa hall. Naisip ni Jasper na ginagawa lang ng manager ang kanyang karaniwang responsibilidad. Hindi siya magdaramdam sa maliit na isyu na ganyan. Samantala, ang manager na iyon ay pawis na pawis habang nakatitig sa dalawang figurang naglalakad papasok sa bulwagan. Pinaghandaan na niya ang pinakamasama at naisip niya na malapit na niyang makilala ang kanyang mga ninuno sa langit. Ito ba ang tiyak na isang tao na hindi dapat maging karapat-dapat na lumahok sa piging? Siya ang pangunahing taong ipinagdiriwang sa piging ngayong gabi. ****starred ka, William. Sana ay nahaharap ka sa malas ngayong gabi. Pinahid ng service manager ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Medyo kinilig pa rin siya. Mapalad siya na hindi siya sinisisi ni Jasper sa lahat ng gulo, o kung hindi, ang kanyang trabaho ay nasa panganib. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 770. Pagpasok ni Jasper sa banquet hall ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ang kanyang hitsura. Sa ilalim ng propaganda na itinuturing na kinakailangan ng colossal investments, ang pagkakakilanlan ni Jasper bilang pinakamalaking pribadong benepisyaryo mula sa merkado ng futures ng crudo noong nakaraang taon ay isiniwalat sa publiko. Ang isa pang mahalagang pagkakakilanlan niya, ang tagapag-ayos ng plano sa pagsadyop sa merkado ng Harbor City, ay nahayag din. Sa mga tagumpay na ito na nauugnay sa kanya, naakit ni Jasper ang atensyon ng lahat sa banquet hall, na puno ng mga elite mula sa Wall Street. Lahat ay tumingin sa binatang ito mula sa Summerland na may isang mausisa at nagtatanong na tingin. Nais nilang makita ng eksakto kung anong uri ng pambihirang tao ang may kakayahang gumawa ng kahangahangang hakbang sa merkado ng futures ng crudo. Mga kaibigan, tingnan kung sino ang nandito. Pahayag ni Jameson sa lahat na may malakas na tawa habang pinulupot ang isang braso sa balikat ni Jasper ng mapusok. Ito si Mr. Lane, na nasabi ko na sa inyong lahat. Siya ay mula sa sinaunang at mahiwagang Summerland. Tulad ng dakilang bansang iyon, puno siya ng pambihirang kapangyarihan. Sa panahon ng insidente sa futures ng crudo noong nakaraan, inagaw niya ang isang grupo ng mga hinahangad na benepisyo mula sa mga kamay ng mga pamahalaan at mga capital predator. Siyempre, nariyan din ang nakagugulat na plano sa pagsadyop sa merkado ng Harbor City. Si Mr. Lane, na nasa tabi ko, ang nagpasimula ng buong plano. Naniniwala akong lahat ng tao dito ay pamilyar sa napakagandang larong iyon ng kapital, tama ba? Natulak sa ilalim ng spotlight, tumugon si Jasper sa mga mausisa na tingin ng lahat na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Samantala, tinitigan siya ni Jack Tanner, Henry Lo, at ng iba pa na may mapait na ngiti sa mga labi. Talagang pinapabore ng kanluran ang mga batang henyo. Hindi nakakakuha ng atensyon ang matatandang tulad natin, biro ni Jack. Medyo naiingit din si Henry. Kailan kaya ako magiging ganito kagaling? Tanong niya. Binati ni Jasper ang mga elite ng Wall Street sa matatas na Ingles. Bagamat ang mga taong ito ay hindi ang nangungunang aso sa Wall Street, hindi rin sila basta-basta nobodies. Kung hindi, hindi sila naimbitahan sa piging na ito. Sa mas malaking kahulugan, sila ang gulugad ng Wall Street. Dahil dito, natural na hindi naisip ni Jasper na bumuo ng isang magandang relasyon sa kanila. Sa hinaharap, siya ay makikilahok sa internasyonal na merkado. Kaya, posible na ang isa sa mga taong ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya sa hinaharap. Hindi nagtagal, dumating si Jameson kasama ang isang blonde na medyo may edad na lalaki. Mr. Lane, ipapakilala kita sa lalaking ito. Isa siya sa mga pinakakilalang tao sa industriya ng real estate sa Estados Unidos. Talagang hinahangaan niya ang iyong kakayahan at nais niyang makilala ka.
Nang matapos magsalita si Jameson ay lumingon si Jasper para tingnan ang nasabing lalaki. Agad na nag-iwas ang tingin niya nang mapansin niya ito. Hindi siya magiging ganoon kagulat kung kahit si Winston Bennett o si Charles Granger ay humarap sa kanya. Gayunpaman, ang taong nauna sa kanya ay may napakalakas na pagkakakilanlan. Siya ang magiging Pangulo ng Estados Unidos. Donnie Todd. Siya ay mula sa ikalawang henerasyon ng isang napakayamang pamilya sa Estados Unidos. Matapos kunin ang negosyo ng pamilya, unti-unti siyang umunlad at naging isa sa pinakamakapangyarihang developer ng real estate sa Estados Unidos. Bilang isang malayang tao, binago niya ang kanyang pagtuon sa politika pagkatapos makisali sa negosyo ng pinakamataas na kaayusan. Pagkatapos ay tumaas siya sa ganap na pinakamataas sa sandaling pumasok siya sa politika. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay magaganap sa hinaharap. Habang nakatayo, isa pa rin siyang real estate tycoon sa United States ngayon. Wala siyang ibang espesyal na pagkakakilanlan. Hindi inaasahan ni Jasper na lalabas si Donnie Todd sa piging na ito. Nice to meet you, Mr. Lane. Nakikita ko ang refleksyon ng aking mas bata sa iyo. Ikaw ay may kakayahan at determinado gaya ko noon. Sabi ni Todd sa katangian niyang boses na parang Drake. Tulad ng kanyang pagkatao, siya ay isang hiwalay at mapagmataas na tao. Hindi siya nagkulang na luwalhatiin ang kanyang sarili kahit na pinupuri na siya ng iba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 771. Ang isang taong tulad nito ay kahawig ng karaniwang antagonist na inilalarawan sa mga nobela. Gayunpaman, siya ay isang nagwagi sa totoong buhay. Ikinagagalak na makilala ka, Mr. Todd. Matagal na kitang naririnig, nakangiting sabi ni Jasper at inilahad ang kamay. Si Todd naman ngayon ang nagulat. Oh, tanong niya. Bakas din sa mukha ni Jameson na nakatayo sa tabi nila. I really enjoy watching movies. Naalala ko na may pelikulang kinunan sa hotel ng pamilya mo, at nag-cameo ka rin doon, sabi ni Jasper. Ito ay isang maliit na snippet na hindi alam ng maraming tao kahit sa mga susunod na taon. Gayunpaman, ito ay isang bagay na tunay na umiral. Humagalpak ng tawa si Todd at sinabing, Mr. Lane, hindi alam ng marami ang tungkol dito. Gayunpaman, tama ka, may cameo role nga ako, pero hindi ko inaasahan na mapapansin mo ito. I'm really observant toward details, pabirong sabi ni Jasper sabay kibot balikat. Ang hitsura ni Todd ay nagdulot ng mga komplikadong emosyon na bumangon sa loob ni Jasper. Pagkatapos ng lahat, si Todd ay itinuturing na isa sa mga pinakakilalang figure na nakilala ni Jasper pagkatapos ng kanyang muling pagkakatawang tao. Sa hinaharap, siya ay isang taong may kakayahang direktang makaapekto sa mga pandaigdigang sitwasyon. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Jasper. Sa huli, ang kinabukasan ni Todd ay walang gaanong kinalaman sa kanya. Sa anumang kaso, ang pinakamaraming magagawa niya ngayon ay gamitin ang pagkakataong ito para makilala siya at mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Walang intensyon si Jasper na lumahok sa hinaharap na arena ng politika ng Estados Unidos. Maaaring malunod ang isa kung lumakad sila sa malalim na tubig. Bilang isa sa mga nangungunang developer ng real estate sa United States, ang pakikipag-usap ni Todd kay Jasper ay nakakuha ng atensyon ng halos lahat ng mga bisitang Amerikano. Mr. Lane, narinig ko na rin ang pinagdaanan mo. Sa tingin ko, ang Sena ay isang magandang pagkakataon sa pamumuhunan, sabi ni Todd. Ngumiti si Jasper at sumagot, oo naman. Si Sena ang unang domestic internet company mula sa Summerland na nakalista sa Nasdaq pagkatapos ng internet bubble burst. Ang pagganap nito ay higit na makakaapekto sa kumpiyansa ng iba pang lokal na kumpanya ng internet sa loob ng Summerland. Dapat mong malaman na ang Summerland ay nagbago at nagbukas, sa makatuwid ang pagtaas nito ay sandali lamang. Dahil dito, may kumpiyansa akong masasabi na si Sena ay may malaking potensyal, parehong subjective at objectively. Kung tungkol sa Sena, ito ang unang kumpanya ng internet na tunay na nakamit ang kakayahang kumita sa halip na mabuhay sa pamamagitan ng mga iniksyon ng kapital mula sa mga namumuhunan. Hindi lamang ito ang nagmamay-ari ng nangungunang website portal ng Summerland sa ngayon, ngunit ito rin ang nagpapatakbo ng pangalawang pinakamalaking online na laro sa mundo.
Para sa isang kumpanyang ganoon, wala talaga akong maisip na paraan kung paano ito malulugi. Maraming tao ang nagpakita ng mapagnilay-nilay na mga ekspresyon pagkatapos pakinggan ang sinabi ni Jasper. Ngumiti si Todd at sinabing, naniniwala ako sa iyong pananaw. Jameson, mayroon bang anumang pre-IPO shares si Sena na mabibili? Paumanhin, Mr. Todd. Ang pre-IPO shares ay nabili na lahat noong bumalik si Mr. Lane sa Summerland, sabi ni Jameson sa malungkot na tono. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Hindi mahalaga kung gaano kahuse ang isang kumpanya o kung gaano ito kanais-nais sa publiko, malabong magkaroon ng ganoong kalaking demand ang mga share nito bago ang IPO. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang uri ng pamumuhunan na hindi naiiba sa pagsusugal. Gayunpaman, matagal nang naibenta ni Sena ang kanilang pre-IPO quota. Ang demand para sa bahagi nito ay tila higit na lumampas sa supply nito. Nang mapansin ang panghihinayang sa mga tingin ni Todd, tumawa si Jasper at nagmungkahi ng hindi nagdadalawang isip. Kung talagang interesado ka sa pagbili ng mga pagbabahagi, maaari akong magbigay sa iyo ng isang espesyal na alokasyon bago ang IPO na $10 milyong, Mr. Todd, sabi niya. Para kay Jasper, ito ay katumbas ng pagpapadala ng pera diretso sa pintuan ni Todd. Gayunpaman, kung magagawa niyang makuha ang pabor ni Todd sa halagang $10 milyong, ito ay lubos na makikinabang sa kanya. Iyan ay magiging mahusay, sabi ni Todd. Nag-init ang kanyang tingin habang nakatitig kay Jasper at sumagot, talagang pupunta ako doon sa araw ng paglilista ni Sena. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 772. Nakatayo sa tabi ng sulok, pinagmamasdan ni William si Jasper na mahusay na humahabol sa mga tao na may mabigat na tingin. Matigas ang ekspresyon ng mukha niya dahil sa sobrang selos. Noong una, balak niyang ipahiya si Jasper. Nakipagkasundo pa nga siya sa ilan sa mga elite na malapit sa kanya, at binalak nilang ipahiya si Jasper kapag nagsimula na ang handaan. Gayunpaman, madaling nalutas ni Jasper ang insidente sa pasukan. Matagal nang nakalimutan ng mga elite na malapit sa kanya ang kanilang kasunduan, kasalukuyan nilang iniisip ang mga benepisyong may dudulot sa kanila ng pre-IPO allocation na kakatanggap pa lang nila sa hinaharap. F***King B** starred, anong grupo ng mga short-sighted country bumpkins? Nagmura si William sa ilalim ng kanyang hininga. Hey, halika dito. Nang si William ay nilalamon ng galit, umalangaw-ngaw ang boses ng isang binata. Matagal-tagal na rin mula nang may tumawag sa kanya ng simpleng, hey. Lumingon si William at tinitigan ang lalaki na may malamig na tingin. Ang lalaki ay may kasuklam-suklam na facial features na katangian ni Summerland, at siya ay parang nasa edad ni Jasper. Tinukoy ni William ang pangalan ng taong ito mula sa listahan ng pangalan ng mga kasamang executive ni Jasper. Ang lalaking ito ay si Henry Lo. Nabalitaan niya na siya ay mula sa mayayamang pangalawang henerasyon sa Summerland. Napaawang ang labi ni William sa panghahamak. Anong uri ng mayayamang ikalawang henerasyon ang maaaring lumabas mula sa isang atrasadong bansa tulad ng Summerland? Kailangan niyang maging isang bansang bumpkin na hindi man lang marunong uminom ng kape, ngunit naisip niya na siya ay isang maharlika dahil lamang siya ay may maliit na halaga ng pera. Tinatawagan kita. Bakit ka nagde-daydream? Napakunot ng noo si Henry. Napaka-stock up ba ng mga hotel attendant sa New York? Mukhang hindi niya pinapansin ang mga bisita nila kahit na malinaw na tinatawag siya nito. Nakasuot ng business suit, hindi nakipag-usap si William sa sinuman o kumain ng kahit ano, nakatayo lang siya ng matigas sa gilid. Kaya naman, napagkamalan siyang hotel attendant ni Henry. Ano ito? Tanong ni William, pinipigilan ang nag-aalab na galit sa loob niya. Pumunta ka at ibili mo ako ng cocktail. Nakakainip talaga ang mga ganitong pagkakataon, sabi ni Henry sa idle tone. Sa wakas ay naunawaan na ni William ang sitwasyon sa kamay. Napagkamalan ba siya ni Henry Lo na isang hotel attendant? Agad na sumibol ang galit sa kanya habang tinitigan niya ng malamig na tingin si Henry at nagtanong, wala ka bang mga paa? Ano ang kinukuha mo sa akin? Kumunat ang noo ni Henry. Naiinip na siya. Gusto mo ng tip? Tanong ni Henry. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang kwento mula sa kanyang bulsa at ibinato kay William. Sure, special day ng bayaw ko ngayon.
Mas gugustuhin kong hindi magtanim ng sama ng loob sa iyo. Binigyan kita ng tip. Kumuha ako ng cocktail sabay-sabay, sabi niya. Panipi kuwit panipi. Tinitigan ni William ang $10 na perang papel sa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay ang buong pagkatao, mula sa kanyang katawan hanggang sa kanyang kaluluwa, ay labis na pinapahiya sa sandaling iyon. Hindi ako isang hotel attendant. Matigas na sabi ni William habang nagngangalit ang mga ngipin. Bakit ka nakatayo dito kung hindi ka hotel attendant? Tanong ni Henry habang diretsyong nakatingin sa kanya ng kakaibang sulyap. Sumimangot na naman siya. Sa tingin mo ba ay hindi sapat ang tip? Tanong niya. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng paglabas ng galit ni William. Tinitigan niya si Henry at sinabing, ibalik mo ang pera mo, unggoy ka sa Summerland. Sino si Henry Lo? Bilang isa sa mga nangungunang miyembro ng mayayamang ikalawang henerasyon, ang iba ay kailangang magpasalamat sa kanyang awa kung pipiliin niyang iligtas sila. Ang tamad na ugali ni William ay nag-trigger na sa init ng ulo ni Henry. Kung hindi lang importante kay Jasper ang okasyong ito, sana sinampal na siya ni Henry sa mukha. Sa sandaling ininsulto siya ni William, isang makulimlim na ekspresyon ang nabuo sa mukha ni Henry. Si Henry, na mas gusto ang mga aksyon kaysa mga salita, ay kumuha ng isang piraso ng cake mula sa pinggan ng pagkain sa mesa ng banquet at binasag ito sa mukha ni William nang walang sinasabi ni isang salita. Hindi inaasahan ni William na agad na kumilos si Henry. Natigilan siya sa mabilis na paggalaw. Sa sandaling iyon, si Henry, na nalulula sa galit, ay sinipa siya mismo sa tiyan. Kahit na si Henry ay hindi isang martial arts master tulad ni Julian, siya ay medyo malapit. Natutunan niya ang ilang mga galaw mula sa kanya, at madalas din siyang pumunta sa gym. Kaya naman, imposibleng tumayo si William laban sa kanya. Malakas na sigaw ni William habang sinisipa siya ni Henry. Pagkatapos ay bumagsak siya at nakahandusay sa lupa. Ang malakas na kaguluhan ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Hindi tulad sa Summerland, ang mga elite mula sa Wall Street ay nagsiksikan sa paligid ng eksena at nagsimulang manood sa kanila ng tuwang-tuwa sa halip na magpakita ng takot o pagkasuklam kapag nakakita sila ng isang pisikal na scuffle. Naglakad na rin si Jasper. Anong mali? Tanong niya. Malaki ang ngiti ni Henry kay Jasper at sinabing, tinawag ako ng tanga na ito na isang unggoy na Summerland, kaya gusto kong lumikha ng ilang libangan para sa iyong piging. Akala ni Henry ay pipigilan siya ni Jasper, ngunit sa halip ay tumango siya. Sinulyapan niya si William at sinabing, gawin mo ang anumang gusto mo, ngunit huwag mo siyang patayin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 773. Sa pagbibigay sa kanya ni Jasper ng berdeng ilaw, si Henry ay agad na natuwa. Gayunpaman, dahil ang iba pang mga bisita ay naakit din sa kaguluhan at napalibutan sila, walang paraan si Henry na makasagasa at makapaghatid ng ilang sipa kay William ngayon. Gaya ng inaasahan, isang vice-presidente mula sa Colossal Investments headquarters ang agad na lumapit. Mr. Lane, Mr. Lo, naniniwala ako na tiyak na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ngumiti ng pilit ang vice-presidente. Nagalit siya sa mga kalokohang ginawa ni William, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang linisin ang kanyang kalat pagkatapos niya. Maaaring hindi alam ng iba kung sino si Henry, ngunit siguradong alam niya ito. Kaya, alam niya na magreresulta ito sa malaking problema sa sandaling insultuhan ni William, na tulala, si Henry. Sa ilang antas, mas gugustuhin ng vice-presidente na si Jasper ang insulto ni William sa halip na si Henry. Kalmadong tumingin si Jasper sa vice-presidente at nagsalita sa makahulugang tono, I see. Kaya, naniniwala ang vice-presidente na ang paalitang pag-atake ni William at mga racist na pananalita sa aking kapareha ay isang hindi pagkakaunawaan lamang, tama. Sa Estados Unidos, ang diskriminasyon sa lahi ay isang malaking isyu na nai-broadcast ng malakas. Kaya naman, pagkatapos magsalita ni Jasper, nagbago ang ekspresyon ng mga itim na tao sa bulwagan, pati na rin ang puting vice-presidente. Ang mga itim na tao ay tumingin kay William ng masama, dahilan para maramdaman ng vice-presidente ang pagnanasang sipin si William ng 2 beses pa. Mr. Lane, Ginoong Lo, mangyaring maniwala sa akin kapag sinabi kong hindi papayagan ng Colossal Investments ang anumang racist na pag-uugali o opinyon.
Sigurado akong hindi sinasadyang nagkamali si Mr. William. With that, nilinggan ng Vice President si William na may cake sa buong mukha at may suot na nakakahiya at masakit na ekspresyon. Ano pang hinihintay mo? Mag-sorry ka na. Pinigil ni William ang nag-aapoy na galit sa loob niya. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang humingi ng tawad kung siya naman ang nataman. Gayunpaman, sa ilalim ng hinihinging tingin ng Vice-Presidente, nakagat ni William ang kanyang dila. Alam niyang ang paghingi ng tawad ang tanging paraan para malutas ang isyong ito ng mapayapa. Ang paghingi ng tawad kay Henry ay mabuti, ituturing niya ito bilang isang hindi gaanong mahalagang pag-atake sa kanyang dignidad. Gayunpaman, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa humingi ng tawad kay Jasper. Nakaugat sa lugar, hindi pinansin ni William ang nag-aapoy na paghihirap sa kanyang tiyan. Para siyang clown, isa na kasalukuyang pinagtatawanan ng lahat. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Jasper. Sinisi ni William si Jasper sa lahat. Huminga muna ng malalim si William sabay yuko na humingi ng tawad kay Henry. Habang nanunuya ang huli, nilinggan ni William si Jasper. Paumanhin, Mr. Lane. Tinanggap ni Jasper ang kaawa-awang kalagayan ni William at mahinahong nagsalita. Ngayon na naiisip ko, dati na tayong magkaibigan, di ba, Mr. William? If memory serves me right, lagi kang may laban sa akin, di ba Mr. William? Kalmadong sagot ni William, mga personal na bagay iyon. Wala silang kinalaman sa nangyari ngayon. Ganun ba? Humalaklak si Jasper, at gayon paman, narinig ko na sinubukan mong pigilan si Sena na magsapubliko sa pamamagitan ng Colossal Investments, Mr. William. Nang sabihin niya ito, lahat ng bisita ay mukhang naintriga. Sinong mag-aakala na may ganoong kwento sa likod ng pangyayari ngayon? Nag-iba rin ang ekspresyon ng Vice-Presidente at dali-daling bumaling kay Jasper, kahit ano, Mr. Lane, maayos naman ang takbo ng partnership natin ngayon, di ba? Naniniwala ako na hindi lalala ang ating partnership dahil sa mga panlabas na salik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 774. Tumawa si Jasper ngunit hindi sumang-ayon o hindi sumang-ayon sa pahayag. Ang mga kapitalista ay parang mga bampira pagdating sa kita. Maaari silang lumipat mula sa pagiging isang kaaway patungo sa isang kaibigan para sa kapakanan ng pagkakakitaan, ngunit sila rin ay malamang na lumipat mula sa isang kaibigan upang maging isang kaaway sa hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit pinananatili ni Jasper ang Colossal Investment sa isang napaka-espesipikong distansya mula sa kanyang sarili. Hindi masyadong malayo, ngunit hindi rin masyadong malapit. Hindi masyadong palakaibigan, ngunit hindi rin masyadong malamig. Essentially, ginagamit lang nilang dalawa ang isa't isa. Kasalukuyang nasa honeymoon phase ang kanilang relasyon, at gustong pahirapan ni Jasper ang buhay ni William sa panahong ito. Gayunpaman, siniguro niyang hindi masyadong lalayo. Tama ka. Ngunit sa palagay ko ay dapat ding isaalang-alang ng Colossal Investments kung ang ilang mga tao ay angkop para sa kanilang mga posisyon sa loob ng kumpanya o hindi. Si Mr. William, halimbawa, ay dapat talagang muling isaalang-alang, kung isasaalang-alang ang aming pagsasama ay halos natapos dahil sa kanya. Ang mga salita ni Jasper ay malalim ang iniisip ng Vice-Presidente habang paulit-ulit na nakatingin kay William. Namula ang mga mata ni William sa sobrang galit. Hindi niya inasahan na iuulat ni Jasper ang mga nakaraang insidente sa naturang kaganapan at buburahin siya sa harap ng mga senior executive ng investment company. Nang makita kung paano bumabalik ang sitwasyon laban sa kanya, binitawan ni William ang lahat ng kanyang mga inhibitions at nanlaban. Ano ang silbi ng pagsasabi ng lahat ng ito, Jasper? Maaari mong sabihin kung ano ang gusto mo, ngunit hindi nito mababago ang katotohanan na si Celine ang sisihin para sa iyo. Sa tingin mo ba napakadali lang may lilista si Sena kung hindi dahil kay Celine? Walang pakialam na sagot ni Jasper, I think may nakalimutan kang napakahalaga dito. Ang tanging dahilan kung bakit ako napunta sa Colossal ay dahil sa aking mga koneksyon kay Celine. Naniniwala ako na ang kanyang husay sa negosyo at iba pang kalakasan ay maaaring makatulong kay Sena na maisapubliko sa lalong madaling panahon. Kaya ako pumunta sa Colossal. Hindi dahil sa kung gaano kalakas si Colossal, kundi dahil nasa Colossal si Celine.
Maaari akong pumunta para kay Merlin o Lehman kung ang kailangan ko lang ay isang kumpanya na maaaring magbenta ng mga shares ni Sena at tulungan si Sena na ipaalam sa publiko sa Nasdaq. Napangisi si William. Pinunasan niya ang cake sa mukha niya, hindi na siya nagpigil. Tigilan mo na ang pagiging propesyonal. Walang nakakaalam kung kayo ni Celine ay nagkaroon ng anumang lihim na deal sa likod namin. Agad namang nanlamig ang ekspresyon ni Jasper nang marinig iyon. Ang integridad ay higit na mahalaga sa industriya ng pananalapi kumpara sa iba pa. 10-10 milyon ang dumaan sa mga kamay ng industriya bawat minuto, at sa sandaling pinaghihinalaan ka ng katiwalian, ito ay magiging isang itim na marka sa record ng taong iyon magpakailanman. Ang taong iyon ay maaaring maging napakatalino, ngunit hindi sila pahalagahan pagkatapos nilang mamarkahan. Sa nakikita ni Jasper, ginagamit lang ni William ang pagkakataong ito para suruan si Celine. Walang paraan na hahayaan niyang mangyari ang ganoong bagay. Puro propesyonal ang relasyon namin ni Celine, at tinalakay lang niya ang partnership sa akin in behalf of Colossal Investments. Mangyaring magbigay ng katibayan kung sinasabi mong mayroong anumang lihim na kasunduan sa pagitan nating dalawa, o magsampa ako ng reklamo sa Colossal tungkol sa iyong mga gawa ng paninirang puri at gagamitin ang aking karapatang aidmandeka. Ang angkop na solusyon ay iba-iba depende sa pangyayari. Ang industriya ng pananalapi ay napuno ng mga elite, at hindi napigilan ni Jasper ang pandiwang basura ni William ng may malupit na puwersa. Ang mga formal na reklamo at legal na paglilitis, gayunpaman, ay ang perpektong solusyon. Gaya ng inaasahan, lahat ay tumango ang mga bisita sa determinadong salita ni Jasper. Ganun pa man, napangiti si William nang makita ito at sumagot, kasalukuyang sinusuri ng Colossal Investments si Celine. Paano mo pa ipapaliwanag ang pagkawala niya nitong mga nakaraang araw? Hindi kasi siya makakapunta. Solid ang kaso. Hindi siya sasailalim sa investigasyon kung wala kayong ginawang ilegal. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, naramdaman ng lahat ang agarang pagbabago sa aura ni Jasper. Parang namumuo ang galit sa ilalim ng magiliw na harapan ng lalaki sa buong panahon, at ngayon ay sumasabog ang lahat. Anong sabi mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 775. Napangisi si William nang makita ang nagbabagang ekspresyon ni Jasper. Ano, nagpapanggap ka pa bang walang alam sa Al? Stop acting already, there's no way you wouldn't know about Celine being under review. Sinasabi mo ba sa akin na hindi mo napagtanto ang anumang abnormalidad? O wala lang sinabi sa'yo si Celine? Panunuya, malamig na tinitigan ni William si Jasper. Kumilos siya na parang nakahuli lang ng magnanakaw at nakatingin kay Jasper ng masama. Kung mayroon kang lakas ng loob na makipagsabuatan kay Celine mula sa labas, bakit wala kang lakas ng loob na aminin ito? Though I have to say, believe ako. Gusto kong malaman kung paano mo nagawang maging loyal sa'yo si Celine. Mas pinahahalagahan niya ang kanyang karera kaysa sa kanyang buhay, gayunpaman, handa siyang ilagay ang kanyang buong karera sa linya para sa iyo. Nakakahiya, tapos na para sa kanya ngayon. With that, William sneered at Jasper disdainfully and spoke, "Congratulations to you though, now you're successful and famous. Ang lahat ng mga benepisyo ay mapupunta sa iyo, at hindi mo na kailangang managot sa anumang bagay." Nanatiling kalmado si Jasper habang nakikinig sa pagsasalita ni William, ang kanyang isip ay napupuno ng mga alaala ng hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Celine nitong huli. Habang pinanatili ni Celine ang kanyang mahiyain at kakaibang personalidad gaya ng lagi sa kanyang harapan, matagal nang naramdaman ni Jasper na may kakaiba. Hindi na masyadong nag-isip si Jasper noon, dahil naniniwala siya sa sinabi sa kanya ni Celine tungkol sa pagiging abala nito sa pagtulong kay Sena na ipaalam sa publiko. Gayunpaman, ngayong narinig niya ang mga salita ni William, ito, kasama ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Celine, ay naging sanhi ng isang malinaw na ideya na lumitaw sa isip ni Jasper. Kailangan kong makita ang pangulo ng Colossal Investment, si Mr. Paulson. Ngayon din, sinabi ni Jasper sa vice-presidente. Tuluyan na niyang hindi pinansin si William na nagsasalita pa rin. Walang gaanong papel ang lalaking iyon sa lahat ng ito, at ang gusto lang gawin ngayon ni Jasper ay unawain ang nangyayari. Pagkatapos ay ipaubaya na niya kay Celine ang pagpapasya sa kanyang kapalaran. Mukhang nag-aalangan ang vice-presidente at sumagot, "According to our schedule,
You and the president are set to meet at 10 a.m. tomorrow morning. Hindi ko alam kung libre ang presidente kung gusto mong baguhin ang oras ng biglaan. Hindi pinansin ni Jasper ang kanyang paliwanag at same time na nagsalita, Mr. Vice Presidente, sana maintindihan mo na ang pagpupulong na ito ay makakaapekto kung magpapatuloy ba si Sena sa pakikipagtulungan sa colossal investments o hindi. Agad namang natigilan ang ekspresyon ng Vice Presidente. Hindi na ito isang bagay na mapagpasyahan niya, kaya mabilis siyang tumugon, makikipag-ugnayan ako sa Pangulo ngayon at mag-schedule ng pulong sa lalong madaling panahon. Tapos nagmamadali siyang umalis. Nasaksihan ni William ang eksenang iyon, hindi napigilan ni William ang mapangiti na ngayon ay binitawan na niya ang lahat ng kanyang mga inhibitions. Sinasabi mo sa akin na wala kang alam, Jasper. Ang babong babae ni Celine, haha. Hindi ako makapaniwala na nagawang lumaban sa akin ng lokong ito sa loob ng ilang taon. Isang himala, talaga. Malamig na tinignan ni Jasper si William. Inosente kami ni Celine. Maaari kang maghanap at mag-imbestiga hanggat gusto mo, ngunit wala kang mahahanap. Ngumisi si William. Anong pares ng partners in crime? Yan din ang sabi ni Celine, pero paano nyo ipapaliwanag ang 20% discount sa commission fee na binigay ni Celine sa inyo? Mahinahong sagot ni Jasper. Iyon ay isang desisyon na ginawa niya sa kanyang sariling awtoridad. Bakit kailangang may magpaliwanag dito? Napangisi si William. Mukhang hindi mo talaga maintindihan. Hayaan mo akong magpaliwanag, kung gayon.